Ito ang ulam na umaabot ng 1 linggo hindi napapanis. Pagkatapos malinis ang isda, ang gamit ko dito ay yellowfin, ay atin tong i-arrange dito sa ating kawa. Unahin nating maglagay dito ng slices of ginger o luya. I-arrange lang natin yan dito at ikakalat natin dito sa ating kawali. Tapos lagyan din natin ito ng sibuyas. Sunod naman ay kamatis. Pagkatapos nito ay ilalagay natin dito sa ibabaw ang mga isda. Inuna muna nating ilagay dito ang mga ulo at ang buntot. Tapos, binudburan ito ng asin. Ngayon, ilalagay na naman dito yung iba pang mga aromatics na naiwan at maglalagay ng layer ng isda ulit sa ibabaw nito. Bali, 4 na yellowfin ang ginamit ko dito. Oo, mahal ang yellowfin pero worth it naman talaga pag ito ang naluto dahil bukod sa masarap ay nagtatagal talaga. Actually, ang recipe na ito ay paboritong niluluto ng aking mister at talaga naman kahit ilang araw itong ulamin ay hindi siya nagsasawa. So, pagkalagay na ng lahat dito ay bubudburan natin ito ng asin. Timplahan na rin natin ito ng patis dahil may umami taste ito. Huwag kayong mag-alala, hindi ito maalat dahil dadamihan natin ito ng suka at lalagyan din ito ng liquid seasoning. Siyempre, hindi mawawala dito ang ating paminta. Next ay lalagyan natin ito ng tubig. Bali, dadamihan natin ng tubig para hindi ito matuyuan. Tatakpan natin ito sa loob ng 2 oras over low heat setting. At habang tayo naman ay naghihintay sa ating niluluto ay ipiprepare naman natin ang liempo. Naglagay tayo dito ng patis, suka, liquid seasoning at paminta. Lalamasin lang ito at isi-set aside natin kahit ilagay muna sa refrigerator for about 2 hours o hanggang dun sa oras na inilaan natin para sa niluluto nating isda. Makalipas ang 2 oras, i-arrange naman sa ibabaw nito ang na-marinate nating liempo. Kung familiar kayo sa sinaing na tulingan, inilalagay ang karne ng baboy sa pinakailalim tsaka lang ito papatungan ng isda. Pero sa puntong ito ay inuna natin ang isda dahil sa tagal na nakasalang ito sa apoy ay talaga namang lalambot masyado at maaaring magkalasog-lasog sa sobrang lambot. Makalipas ang 2 oras ulit, heto na at malambot na rin ang ating karne. Ang lambot, pati yung isda, sarap. Para naman sa mga hindi kumakain ng karne ng baboy o hindi nyo talaga bet na may karne ang recipe na ito, pwede naman po wag nang lagyan ng karne dahil may mga times na nagluluto kami talaga nito ng walang karne. At kahit ganun pa man ay talagang napakasarap at hindi kami nagsasawa. Ang aking mga kasama napapadami ang kain pag ganito ang ulam at umaabot talaga ito ng ilang araw, initin mo man o hindi. Pero mas mainam kung iinitin para mas safe. Maaari din kayong gumamit ng ibang isda dito tulad ng tambakol o kaya tulingan.